Nagkalaglaga na. Mayong araw, September 8, 2025, naging mainit ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ilahad ni Pacifico Curly Discaya ang kanyang sinumpaang salaysay hinggil sa umano'y kalakaran ng katiwalian sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno, partikular na sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Narito ang buong detalye. Ayon kay Discaya, kasama ang kanyang asawa na si Sara Rowena Discaya, nagsimula silang pumasok sa construction business noong 2003 sa pamamagitan ng kanilang kumpanyang St. Gerard Construction. Sa umpisa raw ay pribadong proyekto lamang ang kanilang hinahawakan, ngunit di kalaunan ay nakapasok na rin sila sa mga government projects. Sa kanyang salaysay, sinabi niya ang hirap ng koleksyon ng bayad mula sa gobyerno at kung paano sila inalok ng ilang koneksyon na makasali sa malalaking proyekto na kapalit ng cash cut. Binanggit din niya na umabot umano sa 10% hanggang 25% ng halaga ng proyekto ang hinihingi porsyento mula sa kanila ng ilang mga mambabatas at opisyal ng DPWH. Kapalit ng approval at para hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ipinahayag din ni Discaya ang mga pangalan ng ilang congressman at DPWH officials na umanay sangkot sa sistemang ito. Kabilang na raw ang ilang district engineers, regional directors at ilang kilalang miyembro ng Kamara. Aniya paulit-ulit nilang sinubukan na lumaban at mag-report laban sa katiwalian, ngunit nauuwi lang daw ito sa pagkaka-disqualify ng kanilang kumpanya sa mga bidding at mas lalong pagkalugmok sa utang. Dahil sa matinding panggigipit, napilitan silang sumunod sa sistema kahit labag sa kanilang kalooban. Binigyan din ni Discaya na handa silang tumistigo bilang state witness upang isiwalat ang buong detalye ng katiwalian sa loob ng DPWH at Kongreso. Nananawagan din sila ng proteksyon mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta para sa seguridad ng kanilang pamilya. Narito ang kabuuan ng sworn affidavit ni Pacifico Curly Discaya. Kami si Pacifico F. Discaya II and Cesara Rowena C. Discaya, mag-asawa na sa tamang edad, parehong Filipino, makatapos makapanumpa ng naayon sa umiiraw ng batas, ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Una, noong 2003, kami mag-asawa ay tinayo ang kumpanya na pinangalanan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Kinalauna, nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Walter Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglao siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari. Pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo kaya patuloy kaming sumali sa mga bidding sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nananalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisika para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggawa, dekalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega, General Contractor and Development Corporation. Ngunit nang magsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok.
Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mga mambabatas. Noong una sinubukan naming labanan ang mga ito sa pamamagitan ng pag-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kami magbayad sa mga mambabatas kung gusto pa namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses namin naranasan na mapadisqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa project. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kami makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot na hindi matuloy ang implementasyon ng proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi nila sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaction ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of the Office of the Presidential Assistant for the Visayas of the Philippines, Congressman Roman Romulo of Pasig, Congressman Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Congressman Juan Carlos Arjo Atayde of Quezon City, Congressman Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Rida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Eliandro Jesus Madrona of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Congressman Leody Odi Tariela, Congressman Reynante Reynan Arrogancia of Quezon, Congressman Marvin Rillo of Quezon City, Congressman Teodorico Teodoro Haresco Jr. of Baclan, Congressman Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Congressman Dean Asistio of Caloocan, Congressman Marivic Copilar of Quezon City. Mayroon din mga kinatawan ng ilang politiko na nakipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito, 25%, ay ipinilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduarte Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon A. Ariola III of Unified Project Management Offices, District Engineer Henry Alcantara of DPWH Bulacan 1st, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWH Metro Manila 1st, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North Manila, District Engineer Edgardo C. Pinggol of DPWH Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon 2nd Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Zaldico na dapat ay at least 25%. Si Congressman Marvin Rillo naman ay ilang beses binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan.
Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at EDSA Shangri-La Mall, sinabi pa ni Congressman Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertions na inaaproba ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Congressman Jojo Ang naman ay lagi ring binabanggit na lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldico, kaya mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at Zaldico. Sa lungsod ng Pasig, lumapit sa akin ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Congressman Romulo Roman sa flood control project noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotel Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Congressman Romulo, kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Congressman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertions na galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi namin kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Congressman Antonieta Udela kasama ang kanyang asawa, Congressman Marvin Rillo of Quezon City, Congressman Nicky Briones of AGA Party List, Arturo Ataide ama ni Congressman Arjo Ataide, Congressman Florencio Gabriel Ben Noel of Anwaray Party List, Congressman Eliandro Jesus Madrona of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa mga proyekto, pilit at matapat namin sinunod ang bawat spesipikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasigurado kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ni DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects at masugid kami nag-inspect sa lahat ng aming natapos na projects. Handa po kami tumistigo na walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalian ng mga kinatawan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng butihing Chairman Senator Rodante Marcoleta at kay Presidente Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawing ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito na kusang loob at walang anumang pamimilit. Ikaw, anong opinion mo sa issue ito? Leave your comment below. Para sa iba pang news updates at features, manatiling nakatutok dito lamang sa PH Daily News ng Showbiz Ganap Global. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.